Okay, so ito po yung gamit nating langis, gawa ng Caltex, Gold Ultra. Dati po ang gamit natin is yung Delo 400 MGX. So gagawa na lang po ako ng separate video kung bakit kami nag-downgrade ng 1 level from 400 MGX, which is yung pinaka highest ng Caltex Delo brand, then dinowngrade namin sa 1 level down sa Gold Ultra. So gagawa ko ng separate video kasi nagkaroon ng explanation yung agent ng Caltex or Delo kung ano yung mga pros and cons ng paggamit namin ng Delo 400 MGX. Okay? So, okay. So maglalagay na po tayo ng langis. Mano total langis, Ronald? Dito kabil tetoy. Bali, pati sir. 18 pa lang sir mo na 18. Ni sir naikat ko aja ni kini dapay na bati sir dito na ata balde nga ata. Balde, okay. So ang natanggal po sa makina is isang balde doon, which is 18 liters yan plus may konti. So maglalagay mo rin muna kami ng 18 liters. So ibig sabihin po isang buo nito 18 liters. Then magche-check, saka tayo magdadagdag later. Okay? Sige man, Nald. Okay, so ito po yung kanyang oil fill. Ronald, mabaling kang pumayat sa bali hang pahamo payatan at tubo. Yan, mas stable. Okay. Banit na punas ito. Napakakuhin punas. Kabili dyan pagpitat ito dalang tilangis. Dati po bumibili rin kami ng mga imbudo galing sa Lazada, pero very effective din po itong lalagyan ng mga Coca-Cola, Sprite, Royal. So pag may mga nakita po kayong nakakalat na ganyan, itabi nyo na lang po. Malaking bagay po yan sa maintenance, sa ginagawang mga imbudo. So nakaka-recycle na tayo ng mga waste materials, tapos hindi pa tayo gumastos. Tapos maglalagay po tayo ng dalawang oil treatment. Okay, so ang isang kwan po nito is 443 ml, so almost 1 liter po itong dalawa. So isasali po natin yan sa calculation natin sa additional ng oil na ilalagay. Okay. Ang ginagawa po ng oil treatment para maiwasan yung oil burning, kaya protektahan niya yung langis. Ang paggamit po ng ganitong mga oil treatment, nakikita yan sa long term effect. Hindi nyo napapansin, pero mas inaalagaan niya yung makina na tumagal dahil binabawasan niya yung friction. Ang friction po is yun ang nagkokos ng premature wear kapag hindi naingatan. And yung friction po is nangyayari sa moving parts. Okay. Ang isang gagawin din po natin mamaya rito is magpapalit tayo ng tubig. Ang gagawin na kasi natin sa maintenance natin, dati po ang ginagamit lang natin is mineral water. So ngayon magche-change na tayo ng pure coolant. So magre-rinse po tayo mamaya ng tubig from radiator to engine block. So habang nakaandar yung makina, niraran natin with continuous flow ng tubig. Then pag wala nang makikita nating sign ng kalawang, then saka natin i-drain yung tubig. Then pure
coolant na po ang ilalagay natin. Okay? Ay, pakitam to manag ito ni medyo naglusen at hindi ko itambutso. Tapos nabawasan ti ko nabawasan iti tornilyo di baba dyan bani. Ito napukawan may isa. Yeah. Okay, so pag binayaan kasi yan, magkukos ng masyadong malaking vibration, pwede niyang putulin yung ibang parts na ito. Naputol na yung pinaka-kwan niya. Kasi sobrang laki nung vibration na doon. Okay? Ay, amo pa nga i-check ato yung langis na, Urayam? Ay, aja mo ilik kasi kunti pang panunuta ko. Ajay? Aja kada sir check up ko ma aja ilik mo kasi kunti pang panunuta ko sir mo. Di filter. Ikaw malatan, Urayam nga bumababas ito tag-check. So after paglagay po ng langis, magantay lang tayo ng 3 to 5 minutes para bumaba yung langis, saka tayo mag-check ng dipstick. Okay, so habang nagche-check po, nagche-check na rin ng iba. So ang tinitignan po natin dito during change oil is itong belt and then yung fan. Clutch fan po ang tawag dito, nilalagyan po ito ng silicone oil. So pag maluwag na po ito, time na ibaba para maglagay ng silicone oil. And then check po yung mga dugtungan ng fan kung dyan po kasi nagsisimula yung cracks. So pag may nakitang crack, change na po yung fan blade sa next opportunity. Kasi pag naputol po yan, mas marami siyang sisirain, lalo na yung radiator. Okay, so ito po yung silicone oil na nilalagay dyan. Okay. Okay. So nagdagdag po tayo ng 2 liters. So meaning 20 liters po lahat para mapapunta natin sa 3/4. Okay na po yan. So yan na po ang final na volume natin para sa engine oil ng 8DC9. Bali 20 liters of oil po ang nilagay natin. So 20, parang lumalabas po is 20 plus almost 1 liter. Almost 21 liters kasama yung dalawang oil treatment. Nagdagdag po tayo ng dalawa nito. Okay? Tapos ang next natin, Ronald, fuel filter na. So magpapalit din po tayo ng fuel filter nito para mas maganda po. Dahil normally ang fuel filter po, saka lang pinapalitan kung nagkakaroon na ng parang sign ng... Pero ang ginawa po namin sa maintenance, every change oil, kung pupunta po tayo sa kasa katulad ng mga Rangers, then meron po talagang mga interval yan na nakasama sa kwan nila sa PMS. Pero pagdating po kasi sa truck, depende na po siya sa kanya-kanyang experience ng operator kasi wala naman na pong nasusunod talaga na change ng interval. Pero may mga kwan po sinasagad until bumabara na para makapag tipid ng konti sa maintenance cost. Pero sa amin po, mas malaki ang aberya kung mahirap siyang paandarin dahil nag-clog yung oil, yung fuel filter dahil may laman po itong konkreto. Hindi po katulad ng mga truck, pwede mong itabi yung truck na may laman, hindi masisira. Ito po, titigas kaagad yung semento, mas malaking perwisyo. Kaya napaka-importante po na alaga ang makina. Kasi sa makina nang gagaling yung power nitong ball drum. Okay? Salamat po. Okay, so check po natin. So nasa mid. Okay. So ang mid po actually is okay na siya, meaning nasa within range siya, nasa lower. Ang purpose po nitong gatla na to is yan po yung oil indication natin. So 50% means okay yan kasi nasa within the limit siya. Pero ang ginagawa po namin is dinadala namin sa 3/4. Okay, hindi rin po kasi masyadong maganda sa full. So from 50, ibig sabihin 18. So magdadagdag pa po kami ng 1 litro. Then titignan natin kung dadalan na siya sa 3/4. Okay? Yes.